if this is out there on the floor and being debated on the floor, then we can vote on it who is right and who is wrong. Sa kabila ng pagkakaiba ng posisyon na ito ng dalawa, suportado pa rin daw ni Villafuerte si Nograles bilang House Speaker. Julius? Maraming salamat, Willard Cheng. Binigyan ni Senate President Juan Ponce Enrile ng hanggang Huwebes ang mga senador para magdesisyon kung sufficient in substance ang ethics complaint laban kay Senator Manny Villar at kung kailangan itong sumailalim sa mas malalim na investigasyon. Ito'y matapos isumiti ngayon ni Enrile ang kanyang report sa preliminary hearing sa reklamo kay Villar noong isang linggo. Tiniyak ni Enrile na hindi niya iimpluwensyahan ang desisyon ng sino mang senador. Una nang inireklamo si Villar dahil sa pagsusulong ng C5 Road Extension Project kung saan makikinabang umano ang kanyang real estate business. Samantala, tiniyak ni Senator Miriam Santiago na sasali siya sa botohan sa Huwebes at hindi raw madidismiss ang reklamo laban kay Villar. Ayon naman kay Senator Aquilino Pimentel, hindi sasali ang minorya sa botohan. Kikwestiyonin na lang daw nila sa Korte Suprema ang investigasyon. Yung pakinggan na talaga ang pagbibintang at ang pagsasagot tungkol doon sa mga pagbibintang na iyon. Malamang yan na hindi madidismiss ang kaso sa stage na ito kung hindi itutuloy ito sa parang bista. Let them do that, but we will continue questioning it. And isa sa mga naisipan namin, we probably will go to the court to do that. Inoobserbahan ngayon ng Department of Health ang isang sanggol mula sa Japan na hinihinalang may AH1N1 virus. Patuloy namang tumataas ang bilang ng mga bansang kumpirmadong may mga kaso na ng AH1N1. Nagpapatrol, Anthony Taberna. Sa 62 hinihinalang kaso ng AH1N1 virus sa bansa, isa na lang ang inoobserbahan ngayon ng DOH matapos na magnegatibo sa virus ang 61 iba pa. Ito ang Japanese baby na nadiskubreng may lagnat nang dumating sa NAIA noong Sabado mula sa Japan, isa sa mga bansang apektado ng sakit kung saan 17 na ang kumpirmadong kaso ng AH1N1. Ayon sa DOH, sumasailalim ngayon sa pagsusuri sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang naturang sanggol. Isa na lang ang pending natin, so hopefully within 24 to 48 hours lalabas yung resulta nun. Nilinaw naman ng DOH, oras na lang ang inihintay para makapasok sa bansa ang virus. Maswerte lang daw ang Pilipinas dahil likas na malinis ang maraming Pilipino. Hygiene ng mga Pilipino, yun naman ang pwede natin pagmalaki na karamihan. It may not be all, pero karamihan ng mga Pilipino is maayos sa sarili, mas malinis naman sa pangangatawan nila. Maganda ang practice nila ng kanilang cough manners, tsaka ng kanilang say hand hygiene na siyang gusto nating talaga i-implement. At sa ngayon, lumobo na sa halos 8,500 ang kumpirmadong kaso ng AH1N1 virus sa buong mundo kung saan 72 na ang namatay. Sa pinakahuling report ng WHO, 39 na bansa na ang apektado. Pinakahuling nadagdag ang India, Malaysia, Turkey. Tinataya namang mas maliit ang naiulat ng WHO dahil hindi pa napoproseso ang mga kumpirmadong kaso sa report ng iba't ibang bansa. Anthony Taberna, Patrol ng Pilipino. Humataw na naman ang mga boksingerong Pinoy. Pinatumba ni na Jason Pagara at AJ Banal ang kanilang mga kalabang dayuhan sa laban nila sa Cebu. Nagpapatrol Dayan Castillejo. Ananghanga at all out ang suporta ng mga Cebuano fans sa 17 anyos na boxer na si Jason Pagara. Matapang niyang hinarap ang mas matangkad na Indonesian na si Hiro Katili. Sa simula pa lang bumanat na si Pagara ng malalakas na suntok. Walang tigil ang pag-atake ng boksingerong Pinoy. Sa third round, nakabuelo ng gusto si Pagara at nagpakawala ng matinding kanan. Knockdown at knockout ang kalaban. Ang bagong record ni Pagara, nasa 18 wins na at 1 loss. Bumilo ko sa round 3 kasi ito, babagsakin ko ito kasi kaya ko yung galaw niya. AJ Bazooka Banal. Lalong lumakas ang sigaw ng mga fans sa paghataw ni AJ Bazooka Banal. Kaharap ni Banal ang veteranong boxer mula Tanzania na si Mbwana Matumla, ang tinatawag na Golden Boy ng Africa.
Nalubog agad ang kalaban sa unang round pa lang. Sa round 2, malakas na kaliwa ang bitaw ni Banal at bagsak si Matula. 3, 4! Knockout win muli para sa Pinoy. Naisip ko, knockout talaga. Nakuha ko siya talaga sa jab at hindi ako nagmamadali. Sobrang masaya kasi nandito ang mga fans ko, mga Cebuano at lalo na mga Bulano diyan sa Taglaran, sa Sambu Corilla. Lahat sulok ng mundo. Winner by knockout. Tuwang-tuwa si AJ dahil nakabawi siya mula sa kanyang pagkatalo noong isang taon sa Cebu City Coliseum laban kay Rafael Concepcion. May good news pa para kay Banal. Dahil sa magandang laban niya, mapapasama siya sa undercard ng malaking laban ni Floyd Mayweather Jr. at Juan Manuel Marquez sa Las Vegas sa Hulyo. You're going to the Mayweather-Marquez fight. Excited ka ba doon? Oh, sobra excited. Pinaghahandaan ko to. Nahandaan ko to. Balik Amerika na si AJ sa katapusan ng buwan para umpisahan ang ensayo para sa susunod na laban. Diane Castillejo, patron ng Pilipino, Cebu. Bukod sa boxing, naghari rin ang Pinoy sa bilyar. Tinanghal na kampiyon si Dennis RoboCop Orcolio sa Predator International 10-ball event sa Las Vegas, Nevada. Pinataob ni Orculio ang lampas 100 sa pinakamagagaling na billiard player sa buong mundo. Unang tinalo ni Orculio ang kapwa Pinoy na si Rodolfo Luwat at Warren Kiamco sa semifinals para ma-set up ang duelo nila ni German national na si Ralph Suquet. Agad naungusan ni Orculio si Suquet na tinalo niya sa score na 8-3. Pauwi na ng bansa si Orculio na nakabit ang $20,000 o halos ₱1,000,000 premyo. Natalo yung kababayan natin, si Alex Pagulayan. Sabi ko, sana magantihan ko yung kalaban natin. Sabi ko, gagawin ko na lahat yung magagawa ko na sana swertein ako sa posisyon ng bola. At sa ating Star Patrol, usapang annulment naman ng kontrobersya. Alamin natin mula sa ating Star Patroller, Femela Baranda. Fem. Karen, isinusulong ngayon ng veteranang aktres na si Amalia Fuentes ang legal separation kaysa annulment sa asawa. Ito'y para raw proteksyonan na rin ang kanyang mga ari-arian na pinaghirapan niyang ipundar. Nagpapatrol, Mario Domawal. Imbes na malungkot, ikinatuwa ni Amalia Fuentes ang desisyon ng Korte sa Mandaue, Cebu. Natanggihan ang petisyon ng kabiyak ng si Joey Stevens na ipaanal ang kanilang kasal dahil sa lack of jurisdiction. Gusto kong pasalamatan yung judge who had seen the real truth. Miski na yung judge nagulat. Sabi niya, Mr. Stevens, after 28 years, you realize you're not married? Hindi ba kagaguhan? Isinusulong ni Amalia ang agarang desisyon ng Korte sa Quezon City para sa isang legal separation. Matatanda ang naging kontrobersyal ang separasyon ng dalawa dahil sa pagkakaroon umano ng ibang pamilya ni Stevens. I had dedicated my life to be a wife to him, and all of a sudden, I find out that he had been with a woman, lived with a woman for 7 long years, at pagkatapos nag-anak pa sila. I have all the hard evidence, solid evidence, to convict him for concubinage, for legal separation. Alam mo, in a legal separation, the guilty party will forfeit his share of the conjugal assets. Walang tugon si Steven sa pagsisikat ng TV Patrol na makuha ang kanyang panig sa mga cellphone numbers na binigay ng anak niya si Jeric. Ibinigay naman ng korte kina Amalia at Jeric ang temporary protection order. We have been threatened many times. Needless to say, hindi na siya pwedeng lumapit sa akin within 500 meters. And he cannot go to this house. I'm ashamed of what my father is doing and all his actions. And it's very shameful of a man to do this to his family. Nauna nang napabalita ang kasong pagnanakaw umano ni Amalia at ni Jeric ng mga dokumento sa opisina ng kumpanya ni Stevens. Nag-bail na ang mag-ina ng 24,000 pesos. I hired the best lawyers and I know that what I'm doing is the right thing. It might take some time, but in the end, the truth will prevail. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. At susunod, lalaking nag-aabang ng masasakyan na hit and run. Mag-ama pinagbabaril ng mga nagpakilalang tauhan ng NBI. OFW nagpakamatay dahil umano sa patong-patong na problema.
Mga pelikulang Pinoy pasok sa sikat na film festival sa France. At tayong dalawa hataw sa ratings. Ang mga umiinit pang tagpo sa paborito ninyong teleserye, ipapasilip namin sa pagbabalik ng TV Patrol World.